Magandang umaga mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia at sa mga nasa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo ngayong Holy Week? Bale, kasama ko ngayon si Lara kasi meron siyang makeup class sa swimming class niya. Tapos after nun yung regular class niya. Mag-start yung pasok niya. Dito muna kami sa park, lakad-lakad muna kasi 10 AM pa naman. Tapos after nun, may Easter egg hunt. So, tara, samahan nyo kami ngayong araw. 9:30 pa lang dito, pero alam nyo ba yung sikat ng araw parang alas 12 na sa atin sa Pilipinas. Napakainit. Tapos ito, may public toilet. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko pala dito sa Australia. May mga public toilet, tapos may portable water tank. Tapos yun, malinis, may mga tissue. Tapit Rotary Park. Yan. So, lakad-lakad lang muna tayo. Dito daw kami, sabi ni Lara. Lakad muna doon tayo dumaan. Yan. Yan ang payong. Ano, may ibon. Easter Saturday ngayon. Wala masyadong tao dito kasi simula nung Friday, halos nagsipag holiday na siguro sila, nag-out of town. Ganyan. Ayan. Ayan o, nakita niyo yung Bunnings warehouse doon. So, yung vlog ko last week is ano yung mga reminders kung papunta kayo ng Australia. So ngayon naman itong part 2, ano na yung mga gagawin natin pagdating naman sa Australia. So parang reminders lang din ulit. So, disclaimer lang po, lahat ng aking sasabihin dito sa aking vlog or sa video ay base lamang po sa akin at sa pamilya kong personal experiences namin. So, I hope may ma-share ako ngayong araw na makatulong sa inyo. At kung may mga nakalimutan ako, pwede niyo pong i-comment dyan sa comment section para kung may makapanood nito at makabasa ay ma-remind din sila. So, parang ang objective natin is makapag-share ng information at makatulong sa iba. So, nung pagdating namin, so November 16, 2023 kami lumapag. So, after mga 12 noon, may email na yung school, yung university ko na nagsasabi na heads up na daw sila ng immigration na dumating na kami ng Australia. So, kailangan ko nang pumunta ng university same day para ma-activate na yung mga kailangan ko, ma-activate yung enrollment or yung sa portal ko at malag na nandito ako sa Australia. So, sinundo kami ng kapatid ko at ng family niya. Then, pagkalapag namin sa bahay nila ng mga gamit namin, nag-train na kaagad kami ng kapatid ko. So, pagpunta namin sa school, kailangan nila ng Australian mobile number. So, ang una po namin ginawa, bukod sa pagpunta sa school para ma-update yung credentials, bumili ng mobile, SIM card, kasi hindi namin yung nagawa pagdating sa airport. So, dito sa Australia, ang popular pala dito ay ang Telstra at saka Optus na network. So, dahil sa regional kami ng Telstra. So, Telstra po ang kinuha namin. At so far, so good. Maganda po. Kasi yung husband ko, nag-Optus siya. Unfortunately, napakadami niyang spam calls. Iba-ibang number, panay wrong number. Unlike sa Telstra. So far, based on our experience, is mas okay po ang Telstra. So, ngayon ang plan ko ay $50 a month. So, yun yung monthly telephone bills ko. So, after namin makakuha ng SIM card, so bumalik ako sa school, then ayun, na-update na yung unique student identification. So, kailangan nila yun. Then, the following day, so 17, wala akong pasok noon, pero bumalik kami sa city para mag-update naman, mag-open ng bank account. So, dito naman, sa Australia, ang pinakamalaking bank ay Commonwealth Bank, then NAB or National Australia Bank, then meron pang ANZ and Westpac. Ako, dahil nga nagtatanong-tanong tayo ng mga information and as a student, mas gusto ko, mas preferred ko yung malaking bank na may na walang maintaining balance. So ang napili ko ay National Australian Bank.
So, nag-open ako same day. Although by appointment talaga sila, pero in-accommodate nila kami ng husband ko that time. So, nakapag-open kami same day. Then, dito is napaka-efficient talaga. Yun ang gusto kong proseso nila. So, nag-fill out lang kami ng form sa NAB. Then, nag-initial deposit kami na $10 each. Tapos, ayun, by mail na nila pinadala yung ATM or card. So, wala na kaming kailangang balik-balikan pa. Then, after nun, so meron na kaming SIM card, which is Telstra. Number 2, bank account NAB. Then, online. Online na namin ginawa yung pag-purchase ng GoCard kasi dito sa Queensland, ang gamit ay GoCard sa pagsakay ng bus at saka train. Sorry. Train. So, nag-apply ako online ng concession card. So, 50% po yun. Discount ko bilang international student. So, malaking bagay po yun. Then, yung tax file number or TFN na tinatawag. So, pag nagtrabaho tayo dito ay kailangan yun. So, nag-apply na din ako by online. Parang I think 7 days lang ay natanggap ko na po yung aking TFN via mail. So, yun yung mga unang bagay na ginawa ko sa pagkakatanda ko na importante kasi lahat ng ito ay magagamit natin sa school or mapatrabaho. So far, yun, then ayos ng mga gamit at umpisa na ng adjustment stage. So, ganun ang nangyayari. So, wala nang hinga. Same day, punta ng university, then one day nag-process ng mga kailangan, then the following week, pasok ko na talaga. Kasi actually nalate ako. So, yun lang mga kabayan. Please do like and subscribe my YouTube channel. Ako at Australia for more update about our life here in Australia and with regards to our student visa pathway. Bye! See you!